Ang daming bagong lumang ating nakikita. Tama po kayo, wala pong visual bug dito. 1-1 Fredrin, back in action for Team Falcons. Alam mo, kanina parang nakita ko yung Fredrin, akala ko namamalik mata ako eh. Tsaka hindi kayo namamalik mata, first blood agad. Ang Team Falcons, parang totoo yung sinabing ready sila. Ready nga talaga sila eh. Sa pagpasok pa lang, yung players walk in, handang-handa na sila and they can actually do this kasi again, yung Dewey tsaka Kalea, hawak nila ngayon. That was a crucial kill on to Super Friends. So ngayon, checklist. Merong checklist ngayon ang Team Falcons. Sa katulad ng sinabi ni Midnight is that basta makalabas sila dito sa magiging aggression ng Onyx Philippines, later on, yung kiting capabilities in yung late game, magdadala sa kanila para makaisa kontra Onyx Philippines. Oh, mahirap nga naman kapag pagkakalaban mo ay lumilipad at hindi matatargetan. Sumagang poke para sa ating mga players. Owen is still at level 2. Level 4 na agad si King Kong. Mawala na buhay doon at pipilit pa rin na makakatakas. So ito yung nga sinasabi natin, controlled aggression. No. Di nila pinipilit makasecure ng kill agad-agad. Grabe, no? Naalala ko lang sabi ni Kyle TZ na medyo mahirap mag-Lucas jungle sa MPLPH except compared to the international. Pero ngayon, yun yung ginagamit ng Onyx Philippines. Ang ganda ng combo na ginagawa. Blazers Wrath hindi tumama at nakatakas doon. Si Fringe siya, si Brusco. Oo, pero dito sa may bottom lane, hinaharangan ni Super Marco na mabigyan dito si Ogwen. So ngayon, early pokes lang muna ulit para sa ating dalawang kupunan. And kamuntika na rin doon sa may bottom lane. Ay, sa may top lane pala. Ay, may nangyayari na. So grabe, activated lahat ha. Nasabi na natin lahat ng linya. Alam mo, masasabi ko lang, yung, kung napanood nyo yung Onyx kontra TLID kahapon, para ako nanonood ng MPLPH. Ngayon, para ako nanonood ng MPLID. Oo, kasi Bardagulan ka agad eh. ayan agad o, isipin mo nakakapag-poke agad at sinabi natin dito para sa dalawang groups, kailangan agad early game sila pauuna. Pero nga na si Kirk, tatamaan, flat TV makakakuha ng kill. Pero papasok dito si Brusco. Hindi pa naman level 4, retribution para kay King Kong. Si Brusco ang makukuha. So 3-0 para dito sa Team Falcons. Dalawa ka agad at nawala and Flap TZ with an early double kill with the CC. So it's looking good for Team Falcons. Pero yung dispersion rotation tumama doon. King Kong tsaka Super Prince. Delikado na pa-purify na nga off. Phew, makakaisa nga ba? Makakatakas? Mukhang nga makakatakas at napaikot pa nila ang laban. King Kong tutumba. Grabe yung mga pagpitik dito ni Few ng kanyang mga skills para malamagnet dahil dumidikit dito sa mga players ng Onyx Philippines. So all kills napunta dito sa side ng Team Falcons. And for Onyx naman medyo lumiliit ang mapa ni King Kong sa kanyang pwedeng Giging submissive ba sila sa pwedeng maging aggression ng Onyx Philippines? Pero they proved a lot of people wrong. Sila ngayon ang nagdidictate ng pace. 1.5k early on. And siguro kaya siguro siya na-awardan ng yung best ride or die support. Ride or die support. Alam mo, sure tayo na parang MPL Philippines yung pinapanood natin pag ganito yung mga laban na parang ayaw mag-team fight, ayaw mo na mag-setup ng play, importante yung mga objective. Pero ito pala yung ginagawa ng Team Falcons, nakafocus sila sa mabilisang clear na minion wave. Ganon din naman sa side ng Onyx Philippines. So talagang paunahan lang ng pwesto, pero Kelra now has the Hunter Strike. So 4 minutes ng laban, tapos hindi masyadong nagkakakitaan. Parang ito yung mga nakakakaba, baka bigla ang may setup play sa dalawa. Okay. So ngayon, Brusco nagpapakita doon kay Kyle TZ. Team Falcons controlling the Lord Pit ngayon. Ginamit ang Tsunami Slam! Si Brusco dito, may sagot na implosion na counterplay na kailang gagawin. Nakalipad na nga dito yung 1-1 para si Few, makukuha na. Super Marco buhay pa rin, turtle napunta sa side ng Team Falcons. Tuloy ang laban. Hinahabol pa nga yung iba, Super Prince atras. Same goes with Kirk. So 1-for-1 trade, but Team Falcons makakakuha ng pagong. Finally nakabawi sila kasi kahit naka-setup etong si Ogwen, ang ganda ng counter na ginawa din ni Brusco with the implosion play. So na-maintain nila at na-contain nila yung aggression na pwedeng ipakita ng Team Falcons doon, pero nasa kanila pa rin naman ang kalamangan at ang kagandahan dito. Wala pa namang crucial member na napipita. Super Marco still farming on the bottom lane. Alagang-alaga ni Ogwen ngayon. Oh, ang linis nung kuha doon ng side ng Team Falcons. Kahit yung taunt nung Fredrin, gamit na gamit, 'di ba? Taunt tapos diretso kang duality. Parang hirap kumilos ngayon. Although kudos pa rin naman para kay Brusco dito. May sagot siyang implosion, so nakakuha pa rin sila ng kill against Team Falcons. In a way, no, parang implosion nga yung combo ni Fredrin tsaka ni Pew eh. Oo nga, no? Taunt ni Fredrin, tapos Yung higop ng yung higop ng
Luyi! ng Luyi. Parang may sarili nga silang implosion. Oo nga, no? So, pagalingan na lang to ng timing. Pero may kita natin Super Prince. Meron siyang glowing wand. So, delikado yata nasa may bottom lane. Pero nakaredy naman ang side din ng Onyx Philippines. Alam nila na baka merong nandyan. Anytime nakarinig tayo ng conceal, papasok ba dun sa may bandang gitna? Space lang para ito kay Super Marco. Naku, hindi lumalapit yung side din ng Onyx. Pero yun pala kasi madedepensa naman ni Kelra. Okay, space created para kay Super Marco once again with the 1-1. Tahimik ulit ang ating nagiging laban ngayon in terms of the gold. Medyo may onting kalamangan nga dito si Super Marco at around 400 may corrosion site na din siya ngayon. Oh. And talagang they're giving a lot of space para kay Mac. Nakaisang tore na nga doon sa baba kontra Kelra. Oh, tsaka laki ng ng laman ni Flap TZ kay Kirk. Oo. Eh normally diba si Kirk yung nauna talaga para sa ng Onyx Philippines. So ibig sabihin kailangan niya talagang humabol ngayon sa mga team fight. Okay, ito na yata yung inaabangan na lahat. 5v5 na naman yata yung may kita natin. Pero middle lane lang muna. Turtle is now up. Kelra makakalabili na dito ng Sky Piercer. Papalag ba ang side ng Onyx Philippines? May sarili silang diversion na ginamit na sinong ipapadala si Brusco. Pwedeng sumetap galing sa likod, tahimik pa, hindi pa nalalaman kung nasaan siya pero mas patan nga ni Kyle TZ tsaka ni Few. Wala yung formation gaga ng Onyx Philippines. Tingnan natin kasi si Ogun pumasok na! Pumasok na ka Chunavis lang, pero meron yan ang sagot. Mauna na buhay din sa Ogun. So hindi mawawala, pero may sagot na din naman side ng Team Falcons. Nawala si King Kong, nawala si Brusco, nawala rin si Kirk. At nakuha pa nga yung Turtle. Sinabi ng Onyx kanina ay ng Falcons kanina na medyo malinis ang execution ng Onyx pero ngayon mukhang sila ang nagmamagaling. Ang beautifully executed play na naman. And just like that, si Ogun lang ang nawala. Yung talagang dapat mawawala for Team Falcons. Grabe, sobrang naging mas maganda pa para din sa Team Falcons. And normally, it is Onyx Philippines na nauuna sa initiation. Pero nababaliktad lagi dito ng Team Falcons. Now at 4K gold lead. Parang totoo nga yung sinabi nila na handang-handa sila dito sa Onyx. Ito yung kaya medyo iffy yung mga tao when it comes to the Lucas Jungle, mas lalo ng pagkalaban ng mga PH team. Kasi ang isa din sa mga requirement niyan sa early game, not necessarily mag-snowball or mag-dominate. Basta huwag kang mapitas ng as much as possible. Pero ngayon, King Kong 1-2-1 kaagad with the Lucas. Behind the kontra Kyle TZ na naka-Fred rin ngayon. Super Friends continuously kinukuha lamang yung diversion. Tignan natin kung makakita tayo ng chaotic play na magmumula sa Monster Mage. Pero si Ogun na naman! Ayun naman, okay, magsiset up ba sila play? Kyle TZ dito medyo bibigyan. Sira na yung Torre sa gitna, pero Torre lang pala ang gustong kuhanin. Dito ng Team Falcons, pagkasira, alis, diretso sa pwedeng puntahan. Alam mo, hindi unusual na 8 minutes in pa lang. Ay, teka lang, may invader na ganap doon sa baba! King Kong nga tayo mapupuruan dito. Binigyan ni Flap TZ. Palakihan daw ng muscles yung gusto nila at may stun nga. Kirk, mukha namang bibigyan nila pero makakatakas sa Pacers at kulang pa nga yung damage. Pero Team Falcons holding on to a 5K gold lead. Dominante sa gitna, pati na rin sa baba. At parang iisa pa ng Torres. Super Prince, muntikan ng mabigyan. And Super Marco nakuha ng Torres. Tsaka sobrang kunat ngayon ng mga players ng Team Falcons. Parang kahit salubungin sila dito ng Onyx Philippines, wala silang nakukuhang burst. So Team Falcons, sabi natin, pupunta daw sa pwedeng puntahan ay dumiretso dun sa may orange buff. Nakakuha pa ng kill, nakasira ng Torre, nakakabili pa ng mga items. Even the blessing dito sa may bottom lane na nasira na. Grabe, 6.4K. Golded almost 7K para sa team na perde. Galit ang Falcons ngayon. Naalala nila nung last time nagtapat sila sa SPS ni 9 minutes ng Onyx Philippines ang Team Falcons. Ngayon naman, 6K gold lead kaagad. First Lord sila ang may control. Hindi na nga ata makakontest yung Onyx unless gumawa sila ng diversion play pero wala pang ganun. Perfect! Pumasok na naman si Ogun! Pero makakapag-flicker out din na si Kirk. Yung Lord ay halos wala na buhay. Nilalapitan ni Kyle TZ at ni King Kong pero tuloy ang sayaw para sa mga malalaro. Kyle TZ makakakuha ng Lord Implosion para kay Brusco pero wala mahuhuli. King Kong makapatay na rin. Double kill para kay Super Marco. Make it 3 dahil nakatatlo na ang 1-1 ni Mac. What an amazing play once again at parang hindi pa nga sila tapos Ogun. Check kung saan si Keller may diversion na magaganap. Diretso na naman yan. Biglang bubulaga. Si Keller makikita nila pero nakikita naman ni Keller at hindi ipipilit dito ng Team Falcons. My Lord sa gitna. So we have 2 players pero mabubuhay naman ang mga players ng Onyx Philippines para dumepensa. Oh, may fleeting time na nga rin dito si Ogun. So instant tsunami slams ang pwedeng magawa kahit may purify pa yan si Kelra. Perfect target ang kinakailangan nila ngayon, Lord. Si Jimmy Nong mid lane. Ayun na nga, pumasok na si Ogun. Sino ang kanyang nakuha? Dumiretso na naman ang energy eruption. Nag-Brusco nakuha na nila. Diretso na lumipad. Di na si Super Mac pero double kill. Para yun kay Flap at TZ. Diretso sa may batang ibaba para makasira ng Torre. Ang Team Falcons lalaban naman. Pero may setup
play na naman. Super Fresh na kukuha nun. Pero nabaliktad. KTZ napatay. Pero ayan na naman. Si Black TZ, 4 players down sa side ng Onyx Philippines. Minions doon sa gitna, 4 ang nawala sa Onyx Philippines. Kelra na lamang ang dumidepensa. Kakayanin nga ba niya ang lakas ng 4? Dahil mukhang magta-tower lock ang Team Falcons. At ayan na nga, wipe out para sa kanila. Pero yun na, Team Falcons ang mananalo sa ating game.